Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India. Sa video na to, guys, ang mother-in-law ko naman, ang eco-culture shock natin. Hindi niya nga, guys, kinakaya ang plot twist ng pamilya ko dito sa Pilipinas. Gusto niyo yun? Pamilya ko naman ang pagchichismisan natin for today's video. So, ito na nga, guys, ang pangalawang Pasko ng aking biyenan dito sa Pilipinas. At this time, mas kalmado siya. Mas alam niya na ang i-expect. Kaya ang ginawa ko, guys, pinatawag ko ngayon ang lahat ng mga kapatid ko na anak ng nanay ko sa una niyang asawa para naman maiba ang expectation ng biyenan ko. Pero bago yan, guys, ipapakita ko lang sa inyo ang mga konting clip nung pumunta kami at na-invite kami sa Christmas party ng kaibigan ng tito ko na Alta. Lately nga, guys, isinasama kami ng tito ko dito sa friend niya palagi. Ito rin kasi, guys, yung kaibigan niya na nakasama namin nung nagpunta siya sa India. Talagang Alta to be. Tingnan mo lang yung bahay, may sariling swimming pool. At next time nga, guys, sa mga susunod na video ay baka isama din kami sa kanilang sariling island. May sarili silang island. Pwede ba yun? Tingnan natin, guys. Sabi kasi nila sa amin, island daw yun. Tapos sarili nilang resort. So makikita nyo naman yan sa mga vlog. So mapapansin nyo rin, guys, kami ni Adi, mas marami kaming friends na mas matanda sa amin kaysa sa friends namin na kasing edadan namin. Ang mga friends lang namin kasing edadan yung mga co-teacher ko. Pero yung mga party friends, wala. Kasi hindi kami friendly. Charot lang, guys. Kasi kami ni Adi, guys, ay simula nang nakagraduate ako. Tapos siya din, simula nagtrabaho. Basta simula nagkita kami, working era na kasi namin yun, guys. So from that time, kaming dalawa ay puro responsibilidad. Kailangan kumayod, may papakainin mga kapatid, may tutulungang ikasal na kapatid. So ganun yung era namin nung nagkita kami. So hindi kami ma-party people. So ito nga, guys, dahil Pasko, syempre, bibigyan natin ng Christmas bonus si ate. Alam niyo naman si ate, ang ating tagapagpa-maintain ng ating mansyon dito sa Pilipinas, lalong-lalo na pag nasa India kami. So kaya napapansin nyo na yung bahay namin maayos pa din, malinis, kahit minsan, ay, naku, abangan yung mga susunod na vlog. So yun nga, guys. May nakita kasing flying pipis. Ay, wag na nga, yung biyanan ko kasi. Basta, sa mga susunod na vlog, malalaman nyo yan. Kakairita. Basta yun nga, guys. Secret natin kung magkano yan. Si ate, guys, hindi niya madalas nakikita sa vlog ko. Kasi hindi ko nga siya masyado binablog. Kasi nahihiya nga daw siya. And alam niya naman, ang ingay ng bayaw ko. Nag-voice over ako. Basta, ang hilig ko lang naman i-vlog at siraan yung mga Indiano dun sa India. Pero pag dito sa Pilipinas, hindi. Charot, guys. So, for privacy purposes. And alam niyo naman, kahit sa India, guys, si ate, yung naglilinis sa amin, pahapyawan ko lang yan ng vlog. At ito nga, syempre, as punong abala na naman, pero utos lang naman ang utos. Ako yun, guys. Nag-order ako ngayon ng mga lamesa, upuan, dahil nga, in-invite ko nga yung mga kapatid ko. At background line, guys, sa Indian culture, hindi sila sanay ng may mga step-sister, step-brother, step-mom, step-dad. Kasi sila nga, guys, lalo na yung mga Hindu, guys, siguro sa mga Muslim Indians normal to, pero dito sa mga Hindu, guys, naniniwala kasi sila, guys, sa Hinduism, 'di ba, na pag pinakasalan mo yung asawa mo, ipagdadasal mo na sa 7 buhay mo sila pa rin yung asawa mo. So, hindi sila sanay, guys, na nag-iiba-iba ng asawa. At lalo na dito, kung nasan yung lugar kami, sa India, guys, hindi uso ang divorce. Pag nag-divorce ka, guys, kukutsain ka ng buong sambayanan dun sa lugar nyo. Kaya hindi normal. So, i-judge ka talaga, lalo na nag-divorce kayo ng asawa mo. Kadalasan nga, guys, pag nag-divorce, hindi na nag-aasawa ulit yung babae. Kasi wala nang pumapatol. So, ngayon, guys, ako naman, yung kami ng biyanan ko, wala naman akong tinago sa kanya simula umpisa. It's just that may mga bagay na ayaw sabihin sa kanya ni Aditya. Pero in the long run, ako mismo nagsasabi sa kanya. Kasi nga chismosa ako, 'di ba? Minsan kasi nagtatanong siya di sinasagot ko naman, 'di ba? Lalo na katulad nyo, tanong kayo ng tanong, sino nanay nung pamangkin ko? Ako nga yung pinakamatanda na alam nyo. 'Di ba? So, meron kasi ako, guys, mga kapatid na anak ng nanay ko sa una niyang asawa. Yung unang asawa niya kasi, guys, na Tegok.
O sa India din guys, kahit na tegok yung asawa, yung mga kababaihan doon, minsan di na sila nag-aasawa. Nagsusuot sila ng puting, di ba nakwento ko to sa inyo? Pag ang Indian, namatay yung asawa, tok-tok-tok guys, ayoko nun. Lahat sila guys, nakaputing damit lang, as in puting-puti, walang design. Tapos, hindi na sila nag-aasawa. Yung lola ni Aditya, nung namatay yung lolo niya, nagko-colorful pa rin siya. Pero, hindi na siya kumakain ng karne. Kasi nga, nawala na yung asawa niya, guys. Yun, so parang may mga, ganun yung pagmamahal nila as Hindu wife. So, ngayon, yung nanay ko, na-shock yung biyanan ko, na namatay yung asawa, tapos, nag-asawa ulit. At ako nga yung naging bunga. So, siguro guys, sa isip ng biyanan ko, ginajudge niya rin yung nanay ko. Pero hindi niya rin masabi sa akin na ginajudge niya yung nanay ko. Kasi nga, ayaw niya ako ma-offend. Pero knowing her, sigurado ako guys, meron niyang side comment sa utak niya. Bakit nag-asawa ulit yung nanay mo, di ba? Pero, Filipino culture to guys. So, wala na siyang magagawa doon. At kailangan niyang tanggapin itong setup namin. So, ito na nga guys. Dumating na yung mga kapatid ko ngayon. Tapos isang kapatid ko ngayon, di ba sabi ko sa inyo yung biyanan ko, very observant yan. Tingin ng tingin yan guys, sa mga ganap-ganap dito. So nagpansin niya yung isang kapatid ko, meron akong kapatid guys, 2 lalaki, kuya ko. Tapos meron akong kapatid na isang babae, which is tomboy din siya. So ngayon guys, tomboy nga, uso yung tomboy sa India, pero dito sa Pilipinas, wala lang sa atin, normal na, di ba? So dito guys, talagang nagugulat yung biyanan ko sa 2 lalaki. Yung kuya ko na dumating, yung isang lalaki guys, dumating, may dalang anak, pero walang asawa. Hanap agad yung biyanan ko. Asan yung asawa? Ganun yung biyanan ko, bi. So ako naman guys, chinika ko naman. Yung biyanan ko, napapaano na lang siya. Kaya babasin niyo yung mukha niya, Question mark? So bago pa kayo sumabay sa pagkalalim ng iniisip ng biyanan ko, ay ipapakita muna ni Ado ang kanyang naging performance this Christmas party as a proud mom here. Guys, anak ko yan. Okay, sobrang saya guys. Dahil nga, finally, ay si Ado, nagsasalita na siya guys. At medyo na-nosebleed lang ako pag tinatanong niya ako ng why. Lalo na pag pinipigilan ko siya. Pero, it's okay. Kasi alam niyo ba guys, ayun yung naging dahilan din. Kaya ako huminto ng pagtuturo muna. Dahil sobrang na-guilty ko guys, dun sa part na na-delay siya ng speech. Dahil sa pinili ko magtrabaho noon. Yun lang naman kasi, hindi kasi siya napokusan talaga dahil pinili ko mag full-time teacher that time. Tas ito nga guys, ayan na, nagdatingan na nga yung mga kapatid ko. So syempre, may mga dala silang kanya-kanyang yung isa may dalang lumpia, yung isa may dalang biko. Tas nagpadala kami guys ng mga gift, pero para sa mga bata na lang guys. So color coding kami magkakapatid. So 6 kami magkakapatid guys. Tas merong 8 kids na mga anak-anak na namin, sila na lang niregaluhan namin. So sa akin nga na-assign color pink. Tapos may mga color coding kami. So yun na lang, para yung mga bata, masaya total, para naman sa kanila yun. Tapos sila mami nga guys, nanonood lang sila. Last year kasi, na nag-celebrate kami ng Christmas, alam niyo naman, ay kami-kami lang. Kaya medyo boring talaga that time. Pero ngayon, madami kami. Yan, nag-enjoy. Tapos iyakan ng mga bata, ganyan. Ayan yung mga gusto ko nakikita ng biyanan ko kasi gusto ko this time bago dumating yung aking hipag na bago, kasi pagkasal ng hipag ko, pupunta siya dito sa Pilipinas. Are you ready everyone? Pero that time guys, hindi na sila dito mag-i-stay sa bahay namin. Ikukuha ko na sila ng sarili nilang apartment. Kasi syempre guys, for the privacy purposes ng future mag-asawa. So, kaya niyo yun. Marami siguro mga heartbroken. Lalo na pag nakita niyo yung mukha ng babae.
Okay. Saka na muna. Merry Christmas muna tayo, guys. Christmas. Ito pala, guys, yung pinaka-kuya namin. Siya yung pinakamatanda sa aming magkakapatid. Tapos, ayun yung asawa niya. So, ayun. Gets nyo. Tapos, yung asawa niya, Muslim nga daw. So, hindi sila kumakain ng pork. Which is, kinagulat din ng biyanan ko. Kasi nga, syempre, sanay siya na puro Christian, di ba? So, tapos mayroon Muslim. Di ba? Ang ganda ng plot twist. Pero syempre, marami pa akong plot twist na hindi sinasabi sa inyo. Kasi, syempre, connected na sa mga bata, guys. So, marami yan. Sobrang dami, guys. So, hindi ko na sasabihin. Kasi, syempre, yung mga pamangkin ko nanonood, 'di ba? So, malalaman nila. So, wag na lang. Tsaka, awayin pa ako ng hipag ko. At syempre, walang ma-OOP sa pamilya na to, kaya sila, mami, sumasali din. Pero alam niyo ba guys, sa India, hindi yan sila gaganyan. Promise. As in. As in. Kasi doon, di ba, pag may birthday cake lang. Pero feeling ko pag dadaling ko sa India yan, ayaw yan sila. Lalo na andun yung tatay. Medyo kasi sila guys, KJ sila doon. Kaya, alam niyo yun. Tas, kaya pag nandun ako guys, masarap naman buhay ko doon, tahimik. Wala akong kaaway. Kaaway ko lang yung sarili kong utak. Kasi minsan, papagod na yung utak ko kasi wala akong kausap eh. Pero guys, hindi ko talaga bet yung nila. Yung dun, yung lifestyle nila. Lifestyle ba tawag dun? Or attitude nila? I mean, mabait naman sila guys. Pero hindi ko gusto yung masyadong seryoso sa buhay. Yung parang lahat ng bagay pag-iisipan. Magpapalit lang ng ilaw, pag-aawayan pa. Ayoko nung ganun eh. Yung in-overtake lahat ng bagay. Sira ilaw, okay, palitan ng bili tayo sa SM. Tapos, tumawag ng electrician. Tapos, hindi yung sira yung ilaw. Anong gagawin? Anong nangyari? Ba't ganun? Ba't nasira? Ang daming sinasabi, be. Alam niyo yun? Ayoko ng ganun. Ayoko ng ganun, guys. Ewan ko, kayo gusto niyo ng ganun. Biruin niyo yung maliit na bagay. Yun lang talaga yung pinaka-ayoko. Kaya minsan, guys, yung mga fasting kaya ko pa eh. Pero yung pag naggaganunan sila na simpleng solusyon, pinapalaki. Tapos hindi ako pwedeng umepal. Kasi nga, minsan yung, alam niyo yun, hindi ako pwedeng umepal kasi, syempre, mag-data lang ako. Pero minsan, pagka yung mga ganyan, yung mga household, syempre guys, yung mga household stuff, hindi ko na pinapakialaman yan. Pero pag ako yung kasali, ayun, kay Epal. Pero yung mga household stuff, ganun. Dito sa bahay namin, pag ganyan household stuff, ako nasusunod. Pero doon, hindi ko na sila pinapakialaman. Inaayaan ko sila mag-away-away. Pero minsan, gusto ko talagang umepal eh. Ganito lang yan. Kaya nga guys, minsan may ugali ako. Pag nasa India ako, nag-walk out talaga ako. Lalo na, yung alam niyo, naglalakad kami, nasa labas kami. Tapos pagtatalunan pa nila, iniiwan ko talaga sila guys. Inaakay ko yung mga anak ko. Sige, muna kayo dyan. Magkagulo muna kayo dyan. O-order na ako ng pagkain ko, bala kayo dyan. May ganun akong ugali. Kaya alam na, si Adi naman guys, sanay na siya dito sa ugali ko. Kasi nga, si Adi naman guys, nahawa na rin siya sa akin. Ayaw niya na ino-overthink yung mga bagay. Lalo na, ang awkward kasi minsan guys eh. Yung kakain kayo. Ay, Merry Christmas nga pala. Nakukwento ko lang naman guys. Pero minsan kasi guys, alam niyo yun, kakain lang kami. Pag didiskusyonan pa nila, gutom na gutom ka na. Diba? Talagang napapa-walk out talaga ako, lalo na pag gutom ako. Tapos ito guys, nagpalaro kami konti, tapos nagbigayan na ng regalo, ganyan. At mapapansin nyo nga guys, na ang bobongga ng mga gift ko dun sa mga pamangkin ko, pero sa sarili kong anak hindi. Kasi guys, si Ado, masyado na siyang na-spoiled B. I mean, kasi na-realize namin ni Adi, ang dami niya ng laruan. At the same time, masyado na naming na-heal yung aming inner childhood sa kanya. Kasi napansin ko, hinihil ko yung inner childhood, bili ko siya ganyan. Nakailang tablet na yan guys, nababasag niya. Kaya lang, parang hindi niya man na-enjoy. So ngayon guys, sinasanay ko siya since mahilig siya ngayon sa books. Puro ganyan, books na lang binibigay ko, mga pencil ganyan. Kasi kami lang natutuwa ni Adi. Kasi kami lang naman nag-heal ng inner childhood. At may spoiled lang yung bata. Kaya syempre, ngayon guys, laylo na kami. Tapos si Afi, tagagamit na lang siya ng mga, nasira na ng kuya niya.
Hindi ganun guys. Syempre, marami kami natutunan sa parenting kay Ado. So ngayon, binabago namin siya unti-unti.